Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 20 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang si Arthur ay tumapak sa kumikislap na portal sa isang puno, agad siyang nakaramdam ng pagkahilo at bumagsak sa lupa. Mariing nagbulong ng inis tungkol sa kung gaano niya kinaiinisan ang mga teleportation gate. Bago pa man siya makabawi, masiglang tinapik siya ni Tesha at masayang ipinahayag na nakarating na sila. Nang tumayo si Arthur at tumingin sa paligid, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Ang lupain ng mga Elves ay napakaganda, sobrang linis at kamangha-mangha na hindi sapat ang salitang pristine upang ilarawan ito. Ang likas na kagandahan, kariktan, at mahika sa paligid ay tunay na nakabibighani. Ngunit ang kanilang biglaang pagdating ay agad napansin. Lumitaw ang mga bantay ng mga Elves, dala ng isang kumikislap na ihip ng hangin, at agad silang pinalibutan. Lumuhod ang mga bantay at buong galak na binati si Tesha bilang prinsesa ng kaharian, na ikinagulat ni Arthur. Napatitig siya sa paligid, litong-lito, bago niya napagtanto na si Tesha nga ang tinutukoy nila. Nang tanungin niya ito, tahimik lang na tumango si Tesha at mumiti. Ipinaliwanag ng pinuno ng mga bantay na na-detect nila ang paggamit ng Royal Teleportation Gate, kaya't agad silang nagtungo roon. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, mabilis na tumakbo papalapit sina Haring Alduin at Reyna Miriel Eralit, ang mga magulang ni Tesha, at buong tuwang niyakap ang kanilang anak. Kasunod nila ang isang makapangyarihang matandang elf, si Varion Eralit, dating hari ng Eleanor, at isang alamat na pinuno noong huling digmaan laban sa kahariang sapin ng mga tao. Dahan-dahang itinulak ni Arthur si Tesha papalapit sa kanyang pamilya upang makapagyakapan sila ng buo. Habang pinapanood niya ang muling pagkikita ng mag-anak, napangiti siya at naisip kung ganito rin kaya ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang kapag siya ay nakauwi. Pagkatapos ng emosyonal na tagpo, lumapit si Haring Alduin kay Arthur, yumuko at taos-pusong nagpasalamat, hindi lamang bilang hari ng Eleanor, kundi bilang isang ama. Ipinahayag niyang nais niyang anyayahan si Arthur sa kanilang tahanan upang makapagpahinga at makapagkwento ng nangyari. Bagamat mahinahon ang kanyang tono, dama ni Arthur na ito'y hindi basta imbitasyon kundi isang utos. Yumuko si Arthur at nagpasalamat. At sa gulat ng lahat, masayang hinawakan ni Tesha ang kanyang kamay at inanyayahan siyang sumama, sabik na ipakita ang kanyang mundo. Habang sila ay papalapit sa engrandeng kastilyo ng mga elf, muling namangha si Arthur. Inaasahan na niyang magiging maganda ito matapos malaman na prinsesa pala si Tesha. Ngunit ang kanyang nakita ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan. Sa loob ng kastilyo, napaisip si Arthur sa sarili kung parang napasok ba siya sa isang kwento ng corny na nobela. Agad na inutusan ni Reyna Miriel ang mga katulong na asikasuhin si Arthur bilang panauhin at ihanda ang kanyang kwarto upang makapagpahinga. Ngunit magalang itong tinanggihan ni Arthur at sinabing mas nais niyang maipaliwanag muna ang mga nangyari sa isang malaking hapagkainan. Formal na ipinakilala ni Arthur ang kanyang sarili bilang si Arthur Lewin mula sa isang simpleng bayan sa kahariang sapin. Pinili niyang magsalita ng may respeto at karangalan upang seryosohin siya ng maharlikang pamilya sa kabila ng kanyang murang edad. Pinuri siya ni Alduin dahil sa kanyang kaalaman at pagiging mahinahon at sinabing nais nitong marinig ang kanyang kwento. Nagsimula si Arthur na ikwento ang kanyang paglalakbay, bahagyang inilihim ang ilang detalye, ngunit nanatiling totoo sa kabuuan. Ipinaliwanag niyang siya'y nahiwalay sa kanyang pamilya matapos silang atakihin ng mga tulisan. Habang lumalalim ang kanyang salaysay at inabot na sa bahagi kung saan niya nasagip si Tesha, biglang bumigat ang tensyon sa silid. Nang mabanggit niya ang mga mang-aalipin na dumukot kay Tesha, biglang pinagduldulan ni Alduin ang lamesa sa galit at sinisi ang mga tao. Ngunit mahinahong tinutulan ito ni Arthur at ipinaliwanag na ang pagiging mang-aalipin ay isang propesyon at hindi nakabase sa lahi. Ang kanyang pahayag ay ikinagalit ng ilang bantay, isa pa nga ay tumindig at binunot ang espada, ngunit pinigil sila ng isang matalim na tingin ni Varion. Pinagdudahan ni Varion ang kwento ni Arthur, tinanong kung paano niya, bilang isang bata, ay nailigtas ang kanyang apo.
Tahasang sinabi ni Arthur na kahit siya ay isang bata, isa rin siyang salamangkero. Siya mismo ang tumalo sa mga alipin at iniligtas si Tessia. Hindi makapaniwala ang isa sa mga bantay at nagtaas ng kanyang espada upang saktan si Arthur. Ngunit bago pa ito makagalaw, agad siyang pinatigil ni Varian sa pamamagitan lamang ng kanyang nakakatakot na titig. Tumindig si Arthur at buong tapang na sinabi na, totoo man o hindi ang paniwala ng iba, ang mahalaga ay ligtas nang nakabalik si Prinsesa Tessia. Idinagdag niya na ang tanging nais niya ngayon ay makabalik sa kanyang pamilya sa Sapin, na natiling mabigat ang tensyon sa paligid, ngunit ang katapatan, tapang, at pagpapakumbaba ni Arthur ay iniwan ng malakas na impresyon sa lahat. Sa kabila ng kanyang murang edad at kabila ng pagiging panauhin sa gitna ng isang makapangyarihang pamilya. Hindi siya natinag, hindi bilang isang batang humihingi ng papuri, kundi bilang isang magiting na salamangkero na inilagay ang kanyang sarili sa panganib upang mailigtas ang taong mahalaga sa kanya. At dito nagtatapos ang chapter 20 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 21? Mag-comment na at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay.